Pwede mag-asawa wala. Pag-ibig dapat talaga ay may pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Okay, so tayo po ay makinig ng mabuti at ating i-take note ulit para bukas ay magkaroon ulit tayo ng mga kasagutan sa ating mga tanong. Akin pong ibibigay niya ang tanong ngayon sa Ayan, so maraming salamat po sa ating pong sumagot ng mga katanungan. At ang inyo pong prizes ay lumapit lamang po kayo dito mamaya sa ating pong harapan. So bago po natin mapakinggan muli ang ating pong buting pastor, ay inanyayahan po ang mga kabataan natin pambalik na magbibigay ng tanging bilang. Ayan, musical offering. Sila po ay aawit para po sa Panginoon. Pakinggan po natin. Bali you. Basa ba? Sabihin na mabuti ang sarili kung ano ang iyong naging damdamin. Nais mo ba buhay na walang hanggan? Buhay mo'y sa Diyos mo ilan. Huwag nang ipagpabukas pa. Ano man niya ngayon'y gawin mo na. Patuloy na lumilipas ang araw at oras. Makabutan kang hindi handa.
baka abutan ka. Amen. Isang malamig na gabi sa atin pong lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi. Ang lema ay napakalamig. Ano po? Halos hindi po tayo mapalagay. Kami dito sa unahan, hindi rin mapalagay dahil yung nasa likuran po namin ay laging gumagalaw, laging lumilipad. Ano po? At ganun din tayo dahil napakalamig. So, sana ay makatapos tayo ngayong gabi. Bukod sa napakalamig, syempre wala tayong kuryente. O may kuryente, walang power. Maraming salamat po sa bawat isa at ganoon din sa mga nagpailaw ng kanilang sasakyan para tayo po ay makaraos ngayong gabi. Hindi naman po natin pwedeng hindi magpatuloy bagaman walang kuryente dahil andyan na po kayo. Sayang naman po yung punta natin. Kami po ay nakakailang beses na rin pangangaral sa isla, sa Cabalete Island. At doon po ay walang kuryente. Minsan talagang brown out o blackout dahil walang generator. So, cellphone lang talagang gamit namin. Ano po? Kaya sanay na kami sa ganitong sistema ng kalagayan. Hindi na po bago sa amin dahil nga po ay sa mga nakaraang taon ay nararanasan po namin. Pero pa man, maraming salamat sa kabila na brown out, sa kabila na malamig ang panahon, sa kabila na maaaring hindi tayo makomportable kasi umuulan, naambon ay kayo pa rin po ay naririto para tayo pong lahat ay magkasama-sama at makapag-aral. Okay, so pinag-aaralan pa rin po natin o pinag-uusapan ang patungkol po sa pamilya, sa pag-aasawa, sa paghahanda sa pag-aasawa at kaya na rin po sa paghahanda o pagtuturo sa atin pong mga anak. Yan po yung mga bahagi ng atin pong pinag-aaralan, kaya lang limited po ang ating time. Sana sa mga susunod na gabi ay mapag-aralan din po natin ang tungkol po sa ating mga anak. Hindi po dahil ako po may anak, kundi ako po bilang anak. Ano po, mahirap kasi magturo sa payo sa amin bago kami ordinahan o bigyan ng lisensya. Sa pagpapastor ay kinakailangan mayroon daw po munang anak para kami po ay makakapagpayo sa mga pamilya na mayroon ding anak. Kaya hindi ko masyadong binabanggit ang tungkol po sa mga pagpapalaki ng anak dahil ako po ay hindi pa tatay. Ano po? Pero kung paano po kami pinalaki ng aming pong magulang ay pwede pong doon ako magbase dahil meron din po akong karanasan at may makikwento sa karanasan po kung paano kami pinalaki ng aming pong mga magulang. Okay, so ngayon po gabi, ang ating pong pag-uusapan ay may title na ang di napapansing bahagi ng kababaihan. Ang hindi napapansing bahagi ng kababaihan. So pag-uusapan po natin ngayong gabi, particular ang tungkol po sa mga kababaihan, sa ating mga magulang at sa lahat ng mga kababaihan na naririto. Ano yung mga bagay, mga nangyayari sa atin na hindi masyadong napapansin ng mga asawang lalaki o kaya naman ay ng mga kalalakihan? Yan ang ating pag-uusapan. Kasi minsan o kadalasan kapag pinag-uusapan po ang tungkol sa kababaihan, ay ano po ang laging pinag-uusapan? Kadalasan po yung negative. Ano po? At ito po ay napaka-unfair para po sa mga kababaihan. Bakit po negative? Ay sasabihin ng mga lalaki ay laging nasa tama. Ang mga babae, ano po, laging nasa tama. At syempre, dito po sa ating pag-uusapan, ibabalance natin. O kaya naman ay titingnan po natin yung mga bahagi, part sa kababaihan na hindi masyado napapansin. Kung ang inyo pong nakasama, nakapartner o naging asawa ay hindi nyo kapareho ng naging kaugalian o kinalakihan.
Kasi meron po, marami po tayo nakikita at kadalasan naman po ay talagang gano'n ang nangyayari. Halimbawa, araw-araw meron po dapat pagbabago both, pareho, hindi lang iisa, kundi ang parihong individual upang mas maging maayos, masaya ang inyo pong pagsasama. So merong pagbabago, hindi lamang po yung babae ang magbabago, hindi lamang po yung lalaki. Pareho po kayo. At yan po ay araw-araw na dapat gawin. Ngayon, napaka-unfair ng sanlibutan sa mga kababaihan simula nang pumasok po ang kasalanan sa mundong ito. Ulitin ko po, naging unfair, ang sanlibutan sa mga kababaihan nagsimula lang. Hindi na simula ng likhain ha. Simula nang pumasok ang kasalanan dito sa sanlibutan. Paano po naging unfair? Ngayon, kung titingnan po natin sa physical, sino po ang mas malakas? Lalaki, babae. Diba? Mas malakas pa rin ang physical ng lalaki kahit na sabihin na nag-aral ng karate, ng judo ang mga babae, iba pa rin. Mas malakas pa rin ang mga ang mga lalaki. Iba talaga yung physical ng mga kalalakihan. Ngayon, pagdating po sa pangangatawan, sa physical, sa pangangatawan, unfair pa rin pagdating po sa mga kababaihan. Bakit? Ang mga lalaki kahit nakahubad ng damit, naglalakad yan sa kalsada, sama-sama, okay lang. Pero hindi po yun pwedeng gawin ng mga babae. Ang babae ay napakaraming mga itinatago sa kanilang damit. At isa pa, hindi naman papayag yung mga lalaki, halimbawa sumakay ng tricycle, pagkatapos ay bukas yung likod ng damit ng kanilang asawa, banal na kasulatan. Sa Genesis chapter 3, verse 16, ang sabi po dyan, sinabi niya sa babae, ang Diyos po ang nagsasalita, pararamihin kong lubha ang iyong kanagi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Ano po ang sinumpa sa natin? Isa-isahin po natin. Ang mga babae po ay meron pong buwa ng dalaw. Pero ang mga lalaki, swerte natin. Wala tayo nun. Meron silang buha ng dalaw. Mahirap yan sa kanila. Iba-iba ang mahirap yun. Tapos sasabihin ng lalaki na siya'y hirap na hirap sa pagtatrabaho, ay hindi ba natin nakikita yung hirap ng mga babae kung paano nila nararanasan yung kanilang mga karanasan na bunga ng sumpa ng ating Panginoong Diyos. Lumakas na ang ulan, ang tiyas. Sige, ayusin po muna natin yan para tayo po ay makapag-focus sa ating pong pag-aaral. Ng kaniyang asawang lalaki. So yan po ang unang naging problema. Bagaman si Eva ang unang kumain, pero ang unang sumuway sa pinag-uutos ng ating Panginoong Diyos ay si Adan, dahil iniwan po niya na mag-isa ang kaniyang asawa. Paggawa ng krimen, mga pagnanakaw, mga pagpatay, ay kadalasan sa side po ito ng mga kalalakihan at hindi sa kababaihan. Palakpakan natin ang mga kababaihan ngayong gabi. Palakpakan natin sapagkat sa drugs, mas marami na ang lalaki. Pero sa ibang bagay, mas marami rin nagagawa ang babae kaysa lalaki. Halimbawa, sa pamamagitan po, saan pastor ang pinakamarami ang bayaran? Next. Minsan, kapag ka tinatanong ng mga kapitbahay, mga kaibigan, ang mga asawang lalaki, tatanungin, ano ang kumot at yung pinagpalitan ng inyong mga anak, kung 5 yung inyong mga anak, gaano karami yung nilalabhan nila? Okay, sabihin na natin, ang paglalaba ay 300. Pag naglaba ang inyong asawa ha, bigyan nyo ng 300. Mahirap pa. Magkano upa sa'yo, bunso? Magkano ang bayad sa pag-aalaga ng bata maghapon? 200. O 200. O magkano bayad sa'yo? 250. Ano po? O sa murang edad, binabayaran ng 250. Ano pong tawag? Bisaya. Hindi ko alam kung anong klaseng tradisyon. Pero nirespeto naman yung tradisyon ko ninyo. Pero naman kasi dito sa Sampaloc, ang Bisaya daw, kapag ka nasa asawa 120,
120. O, mga asawang lalaki, pag pinagluto kayo ng inyong asawang babae, meron din po yung halaga. Akala nyo basta lang ang magluto. Pagkakain tayo sa karinderya, mahal yan. 80 pesos ang pinaka-minimum na pwede nating bayaran pag tayo sweldo po ng lalaki, ayan. So, halimbawa, ang sweldo po ng lalaki ay 5,000. Sabihin natin, mababa yun. Pero para mas madaling magkwenta, 5,000, ano po, sa kalahating buwan. So, yung kalahati doon, ibibigay daw bilang pay. Alam niyo po ba, kadalasan, ang problema talaga, kapag katinong natin ang asawang ang lalaki, ang sinasabi nila ay problema nila lagi yung kanilang asawa. Yan ang nagtahanan at kung hindi dahil sa kanila ay hindi po magkakaroon ng maayos na pagpapalaki sa ating mga anak at gayon din, meron din po silang ginagawa sa loob ng ating pong mga tahanan. May ilang mga bagay, mga katotohanan tungkol po sa mga kababaihan. Okay, ilang katotohanan lang, marami totally na magkakaiba. Magkakaiba po yan. Kahit na yung kambal, magkaiba pa rin yan. So lahat ng individual, mga minamahal ko pong mga kapatid at mga kaibigan, magkaiba yan. Iwasan po natin na ikumpara sila sa kanino man. Ayan. So, wag natin gagawin yan sa live. May kaibigan akong nagpapastor. Siya po ay taga Palawan, kung hindi ako nagkakamali. Ang trabaho po niya ay mangingisda. Meron po silang ginagawa na inaalaga yung kanyang kaibigan na lagi niyang kasama, nag-away yung mag-asawa. Ngayon sa pag-aaway, nabanggit na ninakaw niya, yung pag-aaway nila, na ay narinig siguro ni Chris, narinig niya, sabi niya, kwento niya narinig o ng kapitbahay sa ibang mga kababaihan. Pangalawa, kinakailangan, lagi natin tinatanong yung kanila pong nararamdaman. O kaya naman, dapat nase-sense po ng mga kalalakihan yung kanilang nararamdaman, yung kanilang kaisipan at yung kanilang paniniwala at i-consider natin yung sa ating sarili. Pangatlo, tayo po ay makikinig sa kanila. Yan, problema ni Madeline yan sa akin. Marami problema. Magpwede tayo pagkarami-rami. Yung pala, hindi ko naintindihan kasi hindi ako nakikinig. Hindi po ako attentive sa mga ganyan pa nag-review. Pero sabi dito, alam natin, lagi natin titingnan yan. Panglima, mahalaga po ito, magkaroon tayo ng time sa kanila. Yan, magkaroon tayo ng time sa pagbibiruan, magkaroon tayo ng time na ipasyal sila, yung ating buong mag-anak, kasama ng ating asawa, magkaroon tayo ng time sa kanya. Ano po? Magkaroon tayo ng time. Dahil mahalaga po yan sa mag-asawa, yung pag-umimik, nagsabi, parang maambon at walang kuryente. Pag gumano na yan, ang mga asawang lalaki, nangihina na rin yan na umaten o pumunta sa pupuntahan kapag ka nagparinig ng gano'n ng isang babae. Ibig sabihin, malaki ang porsyento. Sa ngayon po sa pag-aaral, 70%. Okay, hindi po basta-basta makapag-decide ang asawang lalaki. Kaya malaki ang porsyento, malaki ang bahagi ng mga kababaihan sa mga desisyon ng mga kalalakihan. Ano po? I-consider po natin yan. At ang mga kababaihan, sabi ko nga po natin ang ating pong mga anak sa ating pagpapalaki sa kanila. Ang ituturo po natin ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Mahalaga po yan. Napakahalaga. Marami po akong napuntahang lugar. Marami na rin po akong nakita. Napansin ko na yung mga bata na tinuturo, nasa church sila. At least paglaki nila, magalang sila. O kaya naman paglaki nila ay talagang merong direksyon ang kanilang buhay. Kaya mahalaga na ito po ay ituturo natin ating Panginoong Diyos. Kami po mga Seventh-day Adventists, hindi po kami perfecto. Kami po ay may kanya-kanya ding struggle. Pero alam niyo po, pagising namin sa umaga, kami po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa pamagitan ng devotional. Bago matulog, mag-aaral o makikinig ng salita ng Diyos. Bago matulog at mananalangin. Dahil ito po ay napakahalaga sa ating buhay, ito po ay nagbibigay po ng pag-asa. Ang Bible po, bago ako magtapos, gusto kong banggitin sa atin, na ang Biblia, ito po ay tinatawag na pinaka-marami po, naibebenta ng mga atong pagtatapos. Kung gusto po natin na ang ating pong mga anak ay magbago, dahil ang alam natin ay naliligaw ng landas.
Kung gusto natin na tayo personally ay magbago, kung gusto natin ang ating asawa ay magbago, ang pinakamaganda po natin gawin. Naglingkod na rin po ako dyan sa Batangas, ilang lugar sa Batangas at ilang mga barangay ang aking napuntahan dyan. Napasok pa namin ang isang bayan na kung saan ay nagpatupad ng SAD-free. Ang buong bayan ng Taysan, ano po? Ibig sabihin yung SAD-free, smoking, alcohol, and drugs free. Yun po itinuturo sa mga paaralan. So sa akin pong nakita, sa aking pag-ikot, napansin ko na yung salita ng Diyos. Kaya kung gusto nyo nga po magbago, ang inyong asawa, ang inyong anak, pabasahin niyo po ng Bible. Malaki po ang may tutulong nito sa buhay ng bawat isa sa atin. So ito lamang po, at sana po bukas ay patuloy tayo magkasama-sama sa pag-aaral ng patungkol po sa ating pong pamilya. Papalain po tayo ng ating pong Panginoon.